On the beat ang ating gagawin mga sir. Itong problema nito mga sir ay hard starting. Ayan ha. Aandar siya tapos mamamatay. Tapos biritin mo nga. Ayun no. Kumapal niya. Okay. Tapos pumuputok-putok pa. Pag pumuputok-putok yun yung mga sinyalis ng kulang sa kuryente, kulang sa gas, ganon. Dahil on the beat yung ating gagawin ay i-check muna natin. Kapag ganito yung naging problema ng motor ninyo mga sir, napaka-importanting huwag muna kayong bumili ng pista kung hindi pa kayo sigurado. At kailan nyo muna kasing i-check. Ayan. Unang-una, fuel pump. Pangalawa, ignition coil. Tapos spark plug cap, spark plug, at yung ECU. Isa rin yan. Kapag kapalyado yung unit, ECU, pero mas madaling mag-troubleshoot. Okay, sampulan natin sa sa ECU. Ayan. Ayan ang palyado. Nag-negative 1 na siya. Kilometer na, nag-negative 1. Ayan na, 30,000. Bali, 130k ang kanyang kilometer. Tapos, sample nyo, tagalin mo, hugutin mo yung oxygen sensor. Kapag kapalyado, hugutin nyo yung oxygen sensor. Ayan yung unang nating moves na gagawin. Tanggalin yung oxygen sensor. Kapag once na tinanggal nyo yung oxygen sensor, dito sa may part ng side stand, dito sa ilalim, madaling dukutin lang din naman yan. Kakamayin mo lang, mapihit mo lang itong pinakalak. Saka mo tanggalin, matatanggal mo na. Ito yung oxygen sensor. Ngayon, dapat, kapag tinanggal mo yan, kailangan medyo may kainitan ng makina ng konti. At mag-a-appear yung check engine. Normal yan kasi tinanggal natin yung sensor. Tapos, pag pinaandar mo at ganun pa rin, ibig sabihin, safe si ECU, hindi si ECU ang problema. Kasi ito, nag-check engine na. Dahil tinanggal natin yung oxygen sensor. May video na rin ako ng problema ng ganyan. Tinanggal yung oxygen sensor, ay tumino yung motor. Ibig sabihin, ECU ang problema. Ngayon, ibabalik na natin yon dahil natukoy na natin na safe yung ECU nito. Isasunod naman natin i-check yung fuel pump. Hindi muna tayo magbubukas ng upuan. Tanggalin mo to. Kapag kulay puti, idiin mo lang yan. Idiin mo lang siya. Marinig mong tutunog din yan. Okay, saka mo itulak ng patras. Kung wala ka namang pang pressure test, kakamayin mo, on mo nga nang. Yan. I-on niya. Hindi, yung susi. Okay? Pagkabara mo ng ganyan, huwag masyadong sagad ganun na ganun. Yung baon na baon. Kasi talagang kahit na gano'ng kalakas yan, hindi niya pa rin talaga yung maya itutulak. Yung saktong pag ganun lang. On mo. Kung wala kayong pang pressure test, ayun na walang sumirit. Dapat sisirit yan ng mas malakas. Mamaya, papakita ko sa inyo pagka nasampulan natin ang mamaya. Okay, doon tayo sa sa pang PSI, yung pan-test natin ng fuel pump. Dapat ang standard nito, para umandar yung unit, umandar ng matino, dapat 40 to 41 hanggang 42. Yung maximum dito. Yan, dito. Ito. Yan ang maximum yan. Okay, idin mo to Hindi mo to kasi naglulos na siya. Idin mo to. Idin mo lang to. Okay, i-on ko siya mga sira, tapos dapat aangat na yan. Okay, una. Tignan nyo yung nasa 20 lang. Malayo. Patay natin. Una natin. Ang ganda lang talaga. Push-start ko. Yan, under siya. Kaso iba yung under niya. Parang nabibitin sa gasolina or kuryente. O ngayon, nakita natin yung problema na fuel pump lang ang problema niya. Matik, kailangan nyo ng palitan yan. At, ayun nga. Dahil na-check ko na rin yan talaga. Kaya, nagpabili na ako ng pisa natin. Wala na sa karton yung ating ignition coil. Ganito binigay, binigay mo sa
pang Honda Beat. Ito yung ano, oh, code K81. Tapos, okay, presyo. Hindi natin papakita. Yung dito na lang. Ayan, oh, 4.8. Oh, diba? Mahal ng fuel pump. Tapos, magkakabit kayo ng aftermarket na yung filter. Ayun na. Tapos, napabayaan nyo pa. Aftermarket na yung filter ninyo. Tapos, matagal nyo pa bago kayo magpalit. Ayun na. Masisira na to. Sabagay, sulit na rin ito dahil itong model ni Serena Konya matagal na rin. Ilang taon na to, sir? 7 years. 7 years daw sabi ni sir. Sulit na rin. Ito yung resibo. Ayan. Pinabili natin kanina dun sa Caloocan. Okay, tatanggalin natin to. Tingnan mo muna kung maraming gas. Yan, napaka-importante na na chine-check muna natin. Wala palang gas. Na bago kayo bumili ng pisa. Kasi kapag once na-check nyo to at goods naman yung pisa nito, syempre tatanggalin nyo na tong upuan niya. Ngayon, yung kon naman ng check nyo. Throttle body, TPS, ignition coil, saka injector. Ilang araw mo na tinitiis to? 2 linggo na. Ngayon mo lang napagawa. Ngayon lang nagkapira. Yan, mahal talagang original nito mga sir. Meron din mga gumagamit ng aftermarket. Hindi, huwag mo lang lagyan kasi wala namang gas eh. Meron? Ha? Wala yan. Hindi nang tatapon yan. Tanggalin natin ito. Yeah. Check na natin. Ma-under naman siya mga sir eh. Minsan tumitunog ng konti. Kaso nga lang, mas maraming hagok. Kaya yun. Ito na yung pinalitan natin. Sinabi natin kasi kailangan din naman talaga ng palitan. Okay. So, hugutin na natin. Pagka pang Honda Beat yung motor nyo, dapat ipapalit nyo pang Honda Beat din dapat. Kasi kapag ginamit nyo yung pang click, uubra naman. Problema lang natin doon sa kwan ay yung fuel gauge nya hindi parehas doon sa stock. Kaya ang mangyayari ay may bar pa sa panel mo pero wala ka ng gas. Yun ang pinagkaiba lang. Yun sana yung pressure kaso nga lang baka hindi niya kuan yung mas mababa kasi yan eh. Baka kasi mamaya magulat siya, makalimutan niya na wala na palang gas pero sa panel niya meron pa. Konti lang din naman yung diferensya, bago na lang. Okay, kukunin mo yung pinakaluma doon, yung mga o-ring kasi itong bago ay wala siyang kasamang mga o-ring. Mismong filter lang kasama niyan. Ayan, tanggal natin yan. Tapos tingnan mo kung nabawasan na yan para hindi na mapagasto si sir sa o-ring. Okay, ito na yung bago natin. Nilagay ko na yung o-ring. Ayan, nabawasan na yung kanyang o-ring mga sir. Okay, nilabog na natin ha. Lalagyan natin ng pampadulas. Yung pampadulas na yan, doon lang naman sa guma. Hindi naman papasok yan sa loob. Sa ibabaw lang din. At least may iwasan natin yung kalawang doon sa, sa tangke na isa sa mga nagiging problema din. Okay, lagyan natin. Isalpak nyo ng maayos mga sir. Technique nyo doon sa, sa pump, ay doon sa, sa o-ring. Putulan nyo na lang tapos dikitan nyo ng ng may tiban. Kahit na ilang beses na kayo magpalit ng filter, pag nabawasan na yan, yan na yung gagamitin nyo. So, di sayang din yung 150. Sa iba, mahal nga yung o-ring, 250. Minsan pa nga yun. O yan, hanggat hindi napuputol or napipingas, gagamitin nyo na lang yan. Puro filter na lang bibili nyo. Hindi nakasama yung o-ring. Kasi yung iba kasi sinasama lagi yung o-ring eh. Okay, nakikita na. Tapos kabit na natin yung sakit nya. Ipapakita ko muna yung
pagbara natin para makita natin kung sisirit na ba ito. Sige, on off mo muna kasi wala pang laman yung pump. Sige, on off hanggang magkaroon. Okay, sige pa. Ayan na, masala. Tinaran ko na. Sige. Ayun o, nagagyan tumunog. Yung, ganoon dapat kalakas. Ngayon, itry mo yung PSI ngayon. Okay, try natin. Ipunasan mo na lang. Okay, kapit mo para makita natin. Ayan, dapat ganyan kalakas yan, ha. I-on ko. I-on ko mga sila. Ayan, ha. Tapos, bumabagsak din yan. Ayun, ha. 40. Tapos pandarin natin. Ayan, ha. Start agad siya, 41 yan. Maabot na. Tapos, birit ko. Bali, gagawin na lang natin dito, i-reset na lang kasi nga naghugot tayo ng oxygen sensor kaya may kunti pang palya, pero maganda na yan nito. Okay, i-reset na lang natin to para bumalik sa dati. Okay, patayin natin. Nagmi-minor na siya kaso may kunting delay nga ng sa kalagitnaan dahil naghugot tayo ng oxygen sensor dun sa may kabilang side. Kaya ang gagawin natin, i-reset muna kasi kung hindi mo i-reset yan talagang may palyado pa yan, lalo pag nakailang tanggal ka kasi nga ganoon naman talaga yung proper na pag-check. Iniiwasan kasi natin yung bili ng pisa kaagad ang hindi naman natin kailangan. Okay, balik mo yan dito. Tapos, pala tayo ng battery. Okay, ito ang last na gagawin natin. Okay, on mo. Ang pag-diagnose. Dahil Honda yung ating i-diagnose, kaya dapat Honda pa rin. Oops, mali tayo. Sa baba, autoscan. Indonesia yung napindot ko. Tayo natin. Ayan, para makita mo rin. Okay, yan yung triangle natin kanina dito. Yan. Ngayon, buburahin natin yan. Para sure ball. Okay, erase. Okay, okay na daw. Balikan natin yung read DTC, saka dun sa stored. Sa current kasi, sabihin walang problema yung current niya. Okay na. So, doon naman sa pag-configuration, i-reset na natin. Okay na daw. Off. On. Okay, complete na daw. Tapos, engine data. Okay, on mo. Mababa yung minor. Bagong palit yung gulong, ano? Ito, wala na yung palya, Okay na, back na natin. Okay, road test naman natin. Balikan natin. Maganda na ulit yung minor niya. Okay, road test mo. Road test mo muna, bago ka umuwi. Para sure full yung ating kuhan. Wala problema yun. Mas maganda yung matesting ko muna. Dati walang ganyan, ano? Dalawang linggo mo na pagtsagaan. Ayan na. Tuwan-tuwa na yung sir. Ayan, goods na.